Yo, Kathleen Desu, Sir Female Casual Battle Rap fan, at dito tayo ngayon para manood, mag-react at mag-review ng rap battle. Finally, in-upload na tong Harlem versus Katana. Isa to sa pinakagusto kong battle nung Ahon 15. Ito yung unang-unang battle nung araw na yon, and sobrang ganda niyang panimula para maset yung mood ng buong event. Isa to sa inabang ko talaga i-release. Gusto ko yung ano nito, yung narrative na parang magtatay sila, ganon. Kasi nga pareha silang bulol sa R. Yun, simulan natin to. Shoutout pala muna, wait lang. Dito ko mamimili sa last upload. Ano ba last upload ko? Sa Class versus Crisis. Pili tayo dito. Shoutout kay Zombie Can't Sleep. Pa-shoutout naman po ate, early ako sa inyo upload mo. Shoutout kay Zombie, thank you. Early ka. Shoutout kay J. Vilbanes C6N. Shoutout naman Lods, JJV ng Tarlac City. Shoutout kay JJV ng Tarlac City. Ang mema. Mga unang lalabas lang yung ano ka. Hindi ako ganong namimili nito. Ano na yung unang lumabas? Ito, shoutout kay Jose Falan Morales. Pa-shoutout po Idol Cat. Solid na nakaka-appreciate ka po ng battle rap. Shoutout kay Jose. Tama yung spelling ng cat mo. Yung nakaraan, may kinorek ako letter K yung spelling ng cat niya. And yan, tama yung spelling mo. Thank you so much. Okay, let's go. Harlem versus Katana. Sobrang solid ng battle na to. Alam ko, malala rin ang over ko sa battle na to eh. Naalala ko. Nagpustahan kami ng mga tropa ko niyan after nung battle na yan. Kanina yan, nagagano na kami. Sabi ko kay Harlem, feeling ko kay Harlem. Sila naman, Katana sila. Tapos ako lang kaisa-isang Harlem. Tapos, nung nilabas yung score, ang alam ko yung score nito, 3-2, something. Di ba judges? Basta ano yun, yung ano nila, score nila, isa lang yung lamang ni Katana. Yun nga, nung nilabas, si Katana yung panalo. Pero, isa lang yung lamang. First time ko siyang mapapanood sa video. Kapag siya ng live, and ngayon ko siya mapapanood sa upload ng Flip Top. Yan. Let's go. Pakinggan natin, unang banat, Ahon 15, Day 2, Harlem. Yeah. Ilang years na akong bumabattle. Sa tinagal-tagal sa wakas. Halos lagpas isang dekada. Ngayon dumating din ang inaantay ko at last. Kaya mortal sin para sa akin, ang palagpasin ko ang chance na ako naman ang babanat sa kalaban ko ng bulol sa R-Bars! Yeah! Ubusan ng R. Labang daw siya sa akin pagdating sa angles. Buwe. Sabihin mo muna, protractor. Alam niyo ba? Kasama ko manood yung girlfriend ng tropa ko. So, tropa ko direct technically. Bulol din siya sa R. Tapos nang sinabi ni Harlot, sabi mga protractor. Tinatry niya tinatry. Protractor. Gagawin siya. Shoutout, Zar. Sabihin mo muna, protractor. Sobrang bulol mo sa R. Pag nagdodota ka, autoban sa'yo si Trent Protector. Hirap na hirap din siya. Paano ako kakabahan sa mga rim at bara na nanggagaling sa iyong boses hindi mo nga kayang banggitin yung pariralang ang tatak ng relo ni Leroy ay Rolex? Yung relo ni Relo? Rolex? O, time! Pag ikaw dahil dyan sa katarantaduhan mo, napunta ka ng impyerno, Berhel, ang parusang ibibigay sa'yo ni Satanas, habang buhay kang pakakainin ng Ferrero Rocher. Ilang araw pinractice ni Harlem yan. Di ka marunong gumamit ng radyo, ruler, o kahit moisturizer. Believe it. Moisturizer. Talagang mawawala ng oxygen tong Katana pag binuhusan ko ng metal deoxidizer. Ginugil ko pa para sa inyo mabuo lang yung multi, yung packing shit. Ganyan style mo? Para magtunog random, kumukuha ng random line sa internet. Tapos gagawin punchline para pagdating sa battle, tunog witty at ibang hugot. Kayo, anong thoughts nyo doon? Like, kung kukuha sila ng reference sa Google, parang wala namang mali doon, di ba? Parang wala naman. Para magtunog random, kumukuha ng random line sa internet. Tapos gagawin punchline para pagdating sa battle, tunog witty at ibang hugot. Kaya yung estilo nito, isa lang weakness pag yung wifi nila nabunot. Sa idol nyo to, di ba? So napanood nyo ba yung laban nito? Kay Kiluwa sa Ekisan. Yung kinuha nung kalaban niya, yung camera, tapos siya'y inalisan. Kita ko inis mo dun. Parang si Shernan kagabi. Pero
tong tanong ko, sagutin mo para lang malinaw. Alam nyo ng gabi yung event, tapos sa court nyo gaganapin, puta ba't di pa kayo nagpailaw? Common sense, di ba? Tas sa laban na yun, shinout out mo pa yung mga anak mo. Sabi mo hindi na sila madadamay sa mga battle mo. Wow! Eh di ikaw na mabuting haligi. Tapos ender mo sa same round, shinout out mo naman yung ex ni Kiluwa na i-PM ka kung naghahanap siya ng malaking tite. Agago pala to eh. Kasi isipin mo, Lods, ayaw mo nga madama yung mga anak mo, pero sa sinasabi mo, sinisira mo yung pamilya na iyong nabuo. Talagang ang tahanan magigiba pag yung haligi palakantot. Di mo ba naisip yung mga Hala ko, hindi buo eh. Talagang ang tahanan Youngstown magigiba bars. pag yung haligi palakantot. Di mo ba naisip yung maramdaman ng asawa mo, ha? Kung hindi, sige, I'll speak for her right now. Bumatil ka sa court na walang ilaw and at the same time, sa tahanan nyo, you're putting the lights out. Tangina, pero ganyan kayong mga bagong MC eh, no? Favorite nyo yan, yung mga mandamay ng mga pamilya, ungkat pass battles, yung mga paborito nyong pandis. Kung malaman, kung mga battle MC ba kayo, o mga chismosong archaeologists. Style mocking, tapos sabi niya sa ganto bars, diyan ka magaling, katunayan, ikaw dyan ang leading best. Ikaw ang patunay na may future sa Pilipinas ang pagiging marites. Sa alam mo gaano ka-hassle yun, tol? Nanonood kami ng battle mo, tapos may babanggitin ka na sinabi yung kalaban mo sa dati niyang laban. So kailangan namin i-post yung pinapanood namin, hanapin yung sinasabi mo para lang kami maliwanagan. Niwala kang konsiderasyon. Ang binigay mo lang sa aming impormasyon. Di ba ginawa niya rin? Kanya... Parang ginawa niya rin eh. Di ba sinasabi niya si Katana, magbabanggit ng mga inside battles na konti na yung nakakaalam. So ngayon, isa-search pa kung anong battle yon. Eh parang ginawa niya rin ah. Yung binanggit niya na laban daw ni Katana dun sa court. Tapos walang pailaw. Parang ginawa niya rin itong sinasabi niya kay contradicting. Wait lang. Nanonood kami ng battle mo, tapos may babanggitin ka na sinabi yung kalaban mo sa dati ginawa niya laban. kanina. May binanggit siya. Kailangan namin i-post yung pinapanood namin, hanapin yung sinasabi mo para lang kami maliwanagan. Niwala kang konsiderasyon. Ang binigay mo lang sa aming impormasyon, yung pangalan ng kanyang ka-match up, utang na loob next time na maggaganyan ka reference, bigyan mo naman kami ng timestamp. Para alam namin, gago ka din eh, no? Dahil pa namang umaasa na in the future, maging top tier ka dito sa liga pag nagtagal-tagal. Kaso paano ka magiging future ng battle rap kung nabubuhay ka lagi sa nakaraan? Kahit ano pang nakaraan kong nakalkal mo at planong i-angulo sa akin dito sa flip-top, tandaan mo wala nang talab sa akin yan kasi sa asawa ko pa lang sanay na akong Pasko lagi binibring up. Kayo, ultimo sa comments, i-reference nyo. Sa kanila, automatic yan. Konting wordplay, 4-bar setup, tas enderan ng mga homoerotic bars. Pamilyado na yung tao, tol. Spitihon nyo naman yung kanyang puwet, bibig, dik at bayag. Kung puro kababuyan, binibigay nyo kay Enigma, alam mo, binibigay ko sa kanya, gig na bayad. Slakas pa ng loob mo. Natirahin si Manda sa pagsali niya sa Family Feud. Anak! Kampi kami nun, di ba? Pag uwi ko yung premyo, pinambili natin ng Family Food. Naman, lakas mo kumain, halos ikaw nga nakaubos ng fried chicken. Magalawang ganyan, di yan para sa streets, para yan sa street children. Kasi kakabait mo sa aking style, kaya nawasak iyong ngipin. Ako ang daddy mo, kaya wala kang magagawa pag sinabi ko ngayon ka dapat natuliin. Kahit mululto sa gamit sarili niyang style, tinuruan ko siya magharakiri. And you can only walk a mile in daddy's shoes kung ang kamay mo'y hawak kiwi. Ano daw eh? Style, tinuruan ko siya magharakiri. And you can only walk a mile in daddy's shoes kung ang kamay mo'y hawak. You can only walk a mile with daddy's shoes. Hawak mo ay kiwi. Dito, inumpisa na nga ni Harlem dito yung parang magtatay sila narrative. Kahit mululto sa gamit sarili niyang style, tinuruan ko siya magharakiri. And you can only walk a mile in daddy's shoes kung ang kamay mo'y hawak kiwi. Hawak kiwi, hanakiri. Hindi ko alam kung anong exact definition ng harakiri. Alam mo yun, te? Harakiri? Okay, comment down below kung alam yung meaning nung harakiri. So, yun, sinisimulan na nga dito ni Harlem yung, narrative na parang magtatay sila. Hindi ko alam kung nag-usap sila na ganun yung gagawin nila. Or parang bigla na lang, parang matik na lang. Or na-sense na lang nila sa isa't isa. Since bagay talaga sila eh.
Kasi yung style talaga ni Katana, Harlem na Harlem din talaga kahit yung itsura nila. Para silang magtatay. And pares pa silang bulol sa R, ganun. Parang haba ng round 1 ni Harlem, nahabaan ako. Contradicting yung sinabi niya na si Katana, nagsasabi ng mga inside battles, tapos abala yung kasi search pa. Ginawa niya rin, nagbanggit niya siya ng inside battles ni Katana. Or baka parang sinadya niya para tawanan. Pwedeng ganun, baka sinadya niya yun para tawanan siya. Let's go, round 1, Katana. Yeah. Kaya ko din yan. Yeah. Ang game! Dad? Sino mga nagko-comment dyan? Tatay ko to. Putang ina nyo ah. Mga saya ba ulo nyo? Ikaw tuwan-tuwa ka dyan sa kalokohan mo. Tinanong mo ba ako kung gusto ko? Kung tatay man kita, putang ina mo. Hindi ko hiling makita ka. Ang daming pwedeng ipamana, fuck you, bakit maikling dila pa? Ang hirap tuloy mag-rap, putang ina. Mag-rap. Maniwala kayo, hindi. Siya nagsabing battle na kami. Di ko alam anong pakay neto. Lagi ka na sinasabihang bulol sa comment, ako pa napili mo, damay-damay no? Lahat ng to nagawa ko nang wala ka, Dad. Kahit bulol, sinikap ko tong makamit. Pinipilit kong galingan lagi para kumala sa lait ng bulol, ba't hinila mo ako pabalik? Tangina mo. Alam mo ba, wala talaga akong tatay. Kaya open ako sa possibility na madalas sa ating binabato. Pero kung talagang tatay kita, sablay kami, wag mo ko diyang inaano. Ang tagal mong nawala, pagbalik, imbis banding, ang gusto mo battle, tangina mo. Ang gusto mo battle, tangina mo. Kung totoong tatay kita, kahit ako yung anak, ako magtatakwil sa'yo. Hindi, putangina kasi neto parang gago, walang magawa. Alam mo bang matagal na din akong rapper at ito na yung chance ko para meron sanang mapala. Yung hinahangad kong respeto sa akin sa kultura, puta agarang nawala. Napalitan ang mga picture natin ni Ninong Ray at Tulala. Multiverse. Anong baon mo ngayon? Sa akin ka lang natuto? Tamod lang kita? Ano naman? Huwag kang ang patanga-tanga. Kailangan ba kitang i-remind kung sinong pumatay kay Sarot Obi at Jiraya? Kung sinong nag-dethrone kay Kronos mo ang kailangan ko sa iyong ipaalala. At yung Lion King, tangina mo, hindi yung tungkol kay Mufasa. Fan lang kita. Well, dati, oo. Pero ngayon, tol, hindi na. Tinalo ka ni Luxuria, puta, ew. Di na kita idol, kadiri ka. Minama ka lang ni Lax, dinaan ka sa tangkad, nang hina agad, opensiba. Ba't di ka pumayag? Kung ako yan, puta, suntukin ko titi niya. Oh. Yo. May ginawa lang. Let's go, tuloy. Oh. Oo, fan. Yes naman. Kabisado ko nga ibang doramo. At yung din ang rason, ba't limitasyon mo ay matagal ko ng kalkulado. Alam ko saan ka malakas, saan ka mahina, pati bawat butat sa tula mo. Alam ko ding pag di mo kasama yung kuya mong matangkad, tong big stage, di mo kontrolado. Bakit? Sinong kuyang matangkad? Kailan ba naging magaling to? Ba't lakas-lakasan to ngayon? Quarantine battles, 2x2, dun ka kadalasan mambaon? Pag one-on-one, kailangan pandemic. Pag big stage, dapat may best friend. Anong galawang OG doon bago ka makitang magaling, puta, ang daming kondisyon. Nung nalaglag sa isa buhay, kailangan daw kasi 7 judges. Tama na. Sawang-sawa na ako sa mga rason. Kung kaya mo, matagal ka na sanang nagkampyon. Kundi lang nakachamba sa akin si Send Look, Dad, stop. Dad, stop. Nakakahiya ka na magmaktol. Kaya kinalaban na lang kita, imbis kampihan ang hirap mo ipagtanggol. Kaya ngayon, ayokong makadinig sa'yo ng lamang ako sa experience, kaya di mo kaya. Yan ay nahulaan ko namin. Di mo na kailangan sabihin. Ang kailangan mong gawin ngayon, patunayan mo sa akin. Wala akong pakit sa sinasabi mong agwat. Di ko yan kailangan sipatin. Kung tingin mo nakakataas ka sa akin, Poseidon, komportable si Hades sa ilalim.
na-predict ni Katana yung gagawing, ulit-ulit ako sa word na narrative, sa gagawing narrative ni Harlem na ipapamukha niyang copycat lang kita, sa akin ka inspired, kaya mas magaling ako sa'yo, ganyan. Pero hindi alam ni Katana, mapapredict din ni Harlem na magiging ganun yung ine-expect niya. Itong battle na to, passing the torch to eh. Merong linya dito na talagang nagre-resonate sa akin, hindi ko na lang sasabihin. O sabagay, pwede ko naman sabihin kasi sigurado naman napanood yun na to, no? Kaya hindi ko na kayo may spoil. Parang sinabi niya doon na, na pag natalo ka ng tinuruan mo, sabihin panalo ka, parang ganun. So ganun yung gagawing kwento ni Harlem dito. Hindi niya pamumukhain na, mas magaling ako sa'yo, tamod lang kita, ganyan. Hindi niya gaganunin. Papamukha niyang, ipapasa ko na sa'yo, parang ganun. Sobrang ganda ng battle na to, tara, excited na ako. Wait lang, sa ano muna? Sa round 1, Katana, malinaw yung round 1. Katana yung round 1. Yan natin round 2, Harlem. Yo! Tangina mo! Suwi mo anak kita, yung mga galawan mo, galawang snitch. Oo, anak nga kita, you son of a bitch. Sa lakas ng loob mo na si Luxuria, sa banat mo, yung pang sinasali. Ang ina mo, kaya kayo nag-aaway ng kapatid mong si Saki eh. Okay, sige. Ina ka ha. So ito pala ang example ng Motus Battle MC. Yung isang buong liga ng roster, puro 3GS ang breeding. So mga flip-top NBA, ano tawag sa inyo? G-League? Joke lang. M-side nagagalit to. Pero putang ina kasi no roster nyo eh, no? Kanino ko ba sisimulan? Kay Shaboy. Putang ina, napakababoy. Dapat yan binaban bilang rapper. Saan ka nakakita? Ang tagal niyang binangawat mga tungtong sa stage ng flip top, tapos nung nandun na nakipaglaplapan lang sa battle. Yung champion, si 3rd D. Mukhang source na lowest 150. Na ang tanging player na umi-score sa kanya, itong si Nego G. Tinalo ako ni Luxuria, ikaw tinalo ka ni Casper. Si Casper. Tinalo ka nun ni Casper? Nakakalaro ko ng basketball yun sa Dumlaw. Ako tinalo na, di puta jump shot pati layup nun, ni isa bitaw. Basketball reference, hindi ko gets. Nakakita ka ng layup na hook shot? Jump shot nun, gano'n, no? Ang ina, daig si Mr. Longbam. Lahat ng tira nun, diretso, kaso kung di balibag, short lang. At ikaw, ang ina ka, imbis na naghahanda ka sa battle, at yung mga rounds mo ay piniperfect, nandun ka sa Star Maker, nakikipag-video ka ng I'm sorry, can't be... Star Maker, di ba yun yung parang karaoke up? Imbis na nagkakabisado ka ng iyong mga rounds, pre, ang ginagawa mo, nakikipag-do it ka ng Be My Lady sa mga lola, tsahin at ante. Ganto yung mga tito sa birthday yan, nakala mo sila may-ari ng songbook. Ayaw magpaawat, kahit lasing na, utos ang abas, salangan 33042. Ganto pa yung new generation ng MC na dapat ina-idol nyo? Alam niyo ba ano yung 33042? Sa video kay 1 in a million you. Ang hindi ka dapat ina-idol at hinahangaan. Ganto yung tsura ni Wishbone pag sumali siya sa tawag ng tanghalan. Kasi ganto ba? Ha? Ganto ba? Ganto ba? Yung sinasabi niyong Harlem na mas pinalakas at mas nag-evolve? Talaga? Eto yun! Utangin na aga-aga kinakanta sa videoke, Pokemon. I wanna be the berry. Tarantado! Parehas kayo ng vocal range ni Robin Padilla pag nakainom. Ito kayo nangyari, Ginagawa niya lahat para lang makatutong kayo dito sa flip-top tang-ina niyo. Nakakaintindi niya sa inyo, ayun, natalo siya sa MC, nagiging paro-paro. Pag bumatel ka sa flip-top, peperado ka kay Manda. Nung bumatel ka na uli sa Motus, nag-choke ka kay Masta. Bakit? Kasi, syempre, flip-top ka na. So, okay lang na magkalat ka sa ibang liga, kaya ng Motus. Ganda ng point. Ganyan-ganyan, tol. Ganyan-ganyan kapabayaan ang magiging dahilan kung ba't malit ngayon matatanggap mo kay Arik na bonus. Buka mag-choke dito, putang ina ka. Kung mag-choke ka, kasi, sinasabi ko sa iyo, yabi talaga kayo pag si M-Site umuwi ng Pasig dahil sa inis at buwisit. Sa mga battle MCing tulad mong hindi marunong lumingon, nakala mo may stiff neck sa skill set. Kasi kung di kayo marunong lumingon sa pinanggalingan, mapipilitan akong pilipitin mga ulo nyo pa 360.
Pinipilit kong paintindi sa'yo to since sa diksyonaryo mo, ako definisyon ng real MC. Kung bumatil man ako ng flip tapos sunugan, wala kang pakialam, wag mo yung masilip-silip G. Isa lang malinaw, kahit gaano ako kamukhang pera, di ako babattle dyan sa pukin ng inang PSP. Yak. Shish! Yak! Kasi para mas magets mo, Noy, sige, bibigyan kita ng analogy. Nagpapapogi ka pa lang dito sa liga, galawan ko na pang Mark Anthony. Binubulbul ka pa lang sa battle rap, nag-undergo na ako ng lycanthropy. Di ko kailangan counterin ng katana kung meron ako secondary at primary. Kasi aanin mo sandatang mili kung milya-milya agwat mo sa target. Kung baga palabas na ako ng kalayaan, papasok ka pa lang ng market-market. Nasa body-bagan ka pa lang sa battle rap, nasa padamihan na ako ng casket. Ang punto ko, dadating din ang araw na magiging magkaranggo tayo, pero sa ngayon, sumaludo ka sa sergeant. Kasi I'll make you tough, I'll make you beg, I'll make you wish that you never rapped again. I'll break your back, I'll break your neck, I'll break you in half kung aking be-breakdownin. Ganda ng rhyming. Kaya all in mo na sa mga babanggiting mo rounds kasi ito na yung chance mo sa limelight. Kaya itodo mo na. Kasi ito na yung one! Ito na yung one! Ito na yung one! In a million chance of a lifetime! Yeah! Yes, yes. Ganda ng round 2. Ang ganda ng round 2. Ang ganda nun sinasabi niya, respeto ka sa sergeant. Darating yung time na magiging magkapantay sila. Pero respeto ka sa sergeant. Ang ganda ng line na yun. Isa yun sa favorite ko na line niya dito. Hindi siya nagda-doubt sa kakayahan ni Katana. Pero dapat respeto siya ni Harlem. Lakas ng round 2. Mas malakas to sa round 1 niya. Tignan natin round 2, Katana. Lem, ano yung ginagawa mo? Ba't yung lines mo mali ata yung disenyo? Kung makapag-multi-bars reference, kala mo preparadong sak maestro? Parang tanga naman ito. Di mo ba natanggap yung memo? Gagi, sabi ni Enigma, pagandahan lang tayo magkwento. Tanga. Alam mo ba dati? Nung naghahanap ka ng agent ng sabong sa Facebook, chinat kita. Dito. Wala pa ako nun sa flip top. Isang beses mo lang ako na-replyan. Attention mo lang, di pa madaling mahagilap. Pero may aaminin ako sa'yo, Lem. Huwag ka naman sana magulat. Di naman talaga ako interesado sa sabong nun. Gusto lang talaga kita makausap. Tigakap, okay. Ngayong may time ka na sa akin, putang ina mo, mag-usap tayo. Ang kulit ng battle nyo ni Soreno. Nagagalit siya sa'yo. Halos gusto ang sakalin. Di naman sa namimili ako ng side pero mali mo din kasi dapat mo tanggapin. Sinita mo si LB sa pagpaparakol ng aso, mas maigi daw ibenta ang galing, tas nung si Soreno nagbenta ng aso, may problema ka pa din. Ano ba yung obsession mo dyan? Dati ka bang aso? Awang-awa ka sa mga yan. Handa ang sumira ng pagkakaibigan para sa kanilang kapakanan. Ang sarap mong iligaw mamaya dito sa Las Piñas. Tas mag-isa ka lang nang malaman mo gaano kadaming aso nang hahabol pag madaling araw sa daan. Malambot puso mo sa animals. Sila ang iyong kahinaan. Panay salita ka lang naman, asan ang iyong katibayan? Kala mo concern sa mga hayop, pero ang napiling pagkaitaan, mga manok na pilit pinaglalaban hanggang kamatayan. Tangina mo. Aso lang mahal mo, tangina ka. Bigyan mo nga ako ng tapat na sagot. Tangina, masif pa nga alagaan yung manok sa aso eh. Hindi naman sa takot. Pag naagat kayo ng asong kalye, ospital ka pa. Sagad sa gamot. Kahit kailan may nabalitaan ba kayong namatay dahil sa agat ng manok? Ilang manok ang hinayaan mong mamatay kanina? Ilan ang hahayaan mo bukas? Tas Poseidon ka pa, puta Diyos ka, ba't yung galawan mo tol panghudas? Buhay ng aso mahalaga, pag buhay ng manok, pantaya lang boss ang tumutumbas. Tandaan mong ang mga ibon kahit di lumilipad ay mahal ng Diyos. Hindi kumukupas! Ang ina. Ang ganda nung ang ganda nung silip ng angle niya dito, no? Nasilip niya pa yung tama ba? Nagpapatalpak si Harlem?
Nasigit niya pa yun na dun sa laban nila ni Sur. Sa aso mo pagmahal ka, pero pag sa manok, parang kapag-connect niya pa. Ang galing, ang galing. Ganda ng angle na to. Naisip pa niya. Ay mahal ng Diyos, di kumuupas. Poseidon, ano naman? Ano naman kung Diyos ng dagat, katauhan mo sa duelo? Malas mo lang, mas mayulente ang Diyos na galing lumang testamento. Papagawin kita ng bangka. Hindi, sige lang maglangoy. Pero anong gagawin ng dagat mo sa lumikha ng dagat-dagatang apoy? Lahat kayang gawin ng Diyos, di ba? Pues ngayon ka naman nanagot. Gagawin kitang bulate tol, tas tatabihan kita ng manok. Lahat. Manok pa rin yung punchline. Ang ini. Lahat kayang gawin ng Diyos, tama? Pues para mawalan ka ng problema sa mga tao, pag inulit ko yung paggawa ng earth, di ko na din lalagyan ng mga aso. Len, tama ka. Dapat di pinaparapol yung mga aso. Sa ngayon, saludo at respeto. Pagtapos ng event, may paparapol ako. Secret muna kung ano. Basta hindi aso yung premyo. Aso talaga. Libreng taya para sa lahat. Touring nung pamasko ko sa inyo. Ang cute ng grand prize, kulay brown. Binili ko ay Soreño. Okay. Round 2. Ang hirap, ang hirap. Ang ganda ng angle na rin sa manok. Ang smart na napag-connect na pa yun sa pag-ayaw ni Harlem sa pagbebenta ng aso. Pagpaparapol. Ang hirap. Siguro tabla. Bibigay kong tabla. Gusto ko rin yung yung angle ni Harlem na tiwala siya na mararating ni Katana yung gusto niyang puntahan. Na magiging magkapantay sila. Pero kailangan niya rin respeto. Gusto ko yung ganong angle. Pero ang cute din ng angle ni Katana about sa manok and aso. Nakakatawa. Parang mas malakas yung suntok ni dito. Ni Katana. Dahil nga jokes eh. So, ang hirap. Sige, tabla. Bale, round 1, Katana. Round 2, tabla. Round 3, let's go. Ito na. Ano ngayon kung may problema ako sa manok? Walang aawat-awat, hindi mo ako mabibitin. Salanan ko ba? Putang ina mo, favorite ko, fried chicken. Kaya wag lang, mga banat mo talagang napakaalat. Ano ngayon kung mamatay yung manok? Ako si Poseidon, syempre inalagaan ko lang yung mga laman dagat. Wali, tangina. Ayun nyo, bias din kayo eh. No, sige. Ina nyo ha, idol nyo to, di ba? Round 3. Alam mo, bilang battle MC, sabi nila sobrang kakaiba daw ng aking angking estilo. So imagine gaano ako kasaya. Ginagalang mo kung nakitang napanood bumattle sa mga video. Yeah. Para sa narcissistic na tulad ko, isipin mo na lang hanggang saan inabot ng ngiti ko. Tipong kala ko wala akong tamod sa battle rap, tapos bigla makakahanap ako ng Nemo. Kaya love na love ko kay Nisaki eh. Kaso nung napanood ko, yung huling laban mo kay Manda, may nakita akong ginawa ka na mukhang maling-mali ata. Kasi kung ang 3GS, lintik mag-shoutout, ikaw naman, iba ka tol. Sabi niyo, shoutout sa celebrity homo siya. Putang ina to, sinashoutout is pakol. Pag nagpapatanggal siya ng sakit sa mga kasukasuhan niya, pinapasabay niya na din pati kalibugan niya. Kaya pala ayaw mong maligo kasi gusto mo pinapaliguan ka. Ang ina mo, isa kang linggam lyricist. Mga galawang ganyan, Breggy, Ekis. Dapat ang ginagaya mo, sila Enigma at M-Site, hindi sila Benjit, Dennis. Ang ina mo kasi mas malala ka pa kay Akata. Mas masahol ka pa kay Ponger. Kung tong Harlem kilala sa Kwipwok, tong Katana naman talamak sa Walker. Tanda mo, nung bata ka, yung napilayan ka sa iyong uncle, kakalaro mo ng Chinese garter, nagpapunta ng mga hilot yung nanay mo, pagpasok ng mga hilot, nakahubad ka na daw ng brief at boxer. Ngayong matanda ka na, walang nagbago, ganun ka pa rin ka walang yaser. Kasi ultimo yung mga masahistang bulag na senior citizen, tinatanong mo ay happy ending after. Pag umuupo siya sa mga massage chair sa Vista Mall, di nyo alam gaano kahirap para sa kanya magpigil, di magjakol. Ang ina nyo no? Requirement ba talaga to ha? Kailangan mapusok pag bagong pasok dito sa flip-top?
Eh, tawa-tawa ka ngayon. Tingnan natin kung makangiti ka pag ikaw na screenshot. Kasi sinapuso niya pagiging hip-hop, kaya naman pinusuan siya ni Avic. Kaso ginamit niya pagiging rising star sa flip top para magka-VIP siya sa Starfleet. Starbit? Oh, ang ina mo, hindi ko malaman sino ba nag-impluensya sa'yo kung ba't ka nagkaganyan man. Posible namang si M-Site. Teka, patagal Las Piñas din tong si Slakwan. Ina mo ha, kaya di po bakit malakas ang backer at kapit mo, eh di na kita mahuhuli. Bago-bago mo dito, mas takas, pakul kid. Spakul. Inan to? Kasi kung sa ibang liga, may dating ka, dito sa flip top, mache-check ka. Kaya pala ginagaya mo yung tsura ni Jesus Christ kasi naghahanap ka ng kalinga ni Magdalena. Oh. Tama ba yun? Oh, bad do. Hindi ko alam yung storya na na. Anong reference no na si Jesus naghanap ng kalinga kay Magdalena? Ano ba si Jesus? Hindi naman si Jesus, no? Si Magdalena, pok-pok ba siya nun? Hindi ko alam. Baka mali itong, parang mali siya pakinggan eh. Yung sinabi ni Harlem. Ginagaya mo yung tsura ni Jesus Christ kasi naghahanap ka ng kalinga ni Magdalena. Oh. Ang ilan to, bad do. Ang ina ka? Asan ba si Slakwan? Ha? Yung mga repin ghetto land of Las Piñas, talaga bang ganto, pang? Tapos si Slakwan, kung umasta, akala mo taga Long Beach, bakit nakatira sa gilid ng coastal? Ilan nyo, hindi ko naman sa minamaliit mga Las Piñero kasi may naambag din naman kayo sa aking career. Alam nyo, ano naambag nyo sa akin? Nung No. 2x2 nagamoy coastal road si Papiw. Ang ina mo? Kasi kung hindi mo pa nag-gets tol, gets na ba bro? O kung hindi pa, makinig ka, tuturuan kita mag-bars tang ina mo. Kasi kaya kita pinapaliwanagang katana, di para maintindihan mo. Pinapaliwanagan kita para clear yung path, sinindihan ko. Para di ka ma-segue bilang sensei, tuturo ko sa'yo yung tamang way of the katana. Favor to katana. Sarili kong tae, pinampertilize ko sa lupa para put sa flavor mo sa gana. Kasi alam namin na may future ka dito sa Ganda liga, nun, pero ganda now nun. is not the katana. Favor to katana. Sarili kong tae, pinampertilize ko sa lupa para put sa flavor mo sa gana. Kasi alam Sariling tayo ko, pinang-fertilize ko sa lupa para fruits and flavor mo sa gana. Yung pagkakamali niya, ganon, metaphor sa tae. Parang ano eh, may ibang bagay na ikaw na yung magkakamali, tapos matututunan mo yon, then ituturo mo sa ibang tao para hindi na maulit. Parang ganon yung meaning. sarili kong tae, pinampertilize ko sa lupa para put sa flavor mo sa gana. Yes. Kasi alam namin na may future ka dito sa liga, pero now is not the time. Alam nating dalawa na yung version mo na yan, di mo pa yan prime. Kinailangan kong danasin yung low light sa career tol for you to be in a higher place. Kinailangan kong magka-ripwalk sa kumunoy ng hip-hop para dito sa ahon yung katana, makapag-Harlem Shake. Kasi kahit madami akong talo sa battle, oo. Pero masaya ako makapagbigay inspirasyon sa mga rapper na may art defect. Tandaan mo, kaya malakas ang build ng yung battle rap archetype kasi ako nag-architect. Alam kong matagal mo nang pinangarap makaahon at alam kong isa buhay ang next nitong chapter. Kaya ako request tong battle na to para bago kumitil ng buhay yung katana hasain ng master. Yes! Kasi ang mahirap sa malaki expectation sa'yo ng tao, ang kailangan mong ma-meet, malaki din. Kaya para di ka na mahirapan, based on experience, sasabihin ko sa'yo kailangan mong gawin. Yes. Huwag kang masyadong mag-addict, huwag kang mababaliw, at utang na loob, huwag kang tatamarin, huwag mo akong pakitaan ng kalibugan mo, katana, pakitaan mo ko ng talim. At kung manalo ka man sa laban na to, malamang ikaw ang unang talo na malugod kong tatanggapin kasi pag yung apprentice nalagpasan na yung master niya, ibig sabihin nagturo, magaling. Yeah! At kung Ang ano ganda nun, tangina, ang ganda nun. Totoo yun, ang ganda nun. Ganda, tangina. Pasan na yung master niya, ibig sabihin ng talim. At kung manalo ka man sa laban na to, malamang ikaw ang unang talo na malugod kong tatanggapin kasi pag yung apprentice nalagpasan na yung master niya, ibig sabihin nagturo, magaling. Yes! Passing the torch! At kung ano man ang marating ng iyong career, di natin niyang alam kasi only time will tell. Kaya ang wish ko lang, sana ngayong Pasko makahanap ka ng happy ending mo bago pa matapos ang iyong time, Berhel. Ah! Kiss mo! Last!
kung bakit ganito atake ko sa round 3 ko. Alam ko sa ngayon, di mo pa yun gets. Pero tol, salamat kasi kahit paano, binigyan mo akong chance makapagbigay ng advice sa akin 20-year-old self. I cannot. Pero tol, salamat kasi kahit paano, binigyan mo akong chance makapagbigay ng advice sa akin 20-year-old self. Tangina, nakaka-touch. Tangina mo. Tangina, ang lakas ng round 3, lakas ng round 3. Ito nga yung sinasabi nilang passing the torch. Ang lakas talaga ng over ko dito, promise, sa round 3 ni Harlem. Tangina, ang ganda nun. Binigyan mo ako ng pagkakataong ma-advisean yung aking 20-year-old self. Sheesh! Kung malalaman din natin yung backstory nito, alam ko ang backstory talaga nito, si Harlem naman talaga nanghihingi kay Katana eh. So, oo, possible na yun talaga yung balak niya na nakikitaan niya ng potential si Katana. Kasi nga nakikita niya yung sarili niya, yung old self niya kay Katana, and yun, kaya rin niya inaaya para mabigyan niya nga ng advice yung kanyang 20-year-old self. Ang inang ganda, nakakilabot. Round 3, Katana. Tangina, nagsashoutout daw ako ng espakol. O, ano ba ang punto mo? Huwag mo pakialaman yung buhay ko, hayaan mo ako sa gusto ko. Hindi na dinanay. Boss, alala mo yung laban niya ay sequence, nasa bat, nakikipagtalo? Balikan natin yung best friend ni Itachi. Pinatay niya yung best friend niya. Seryoso, totoo? Oh my God, ang bobo! Anong Naruto na panood mo? Gawang Taiwan ata na panood mo eh. Anong Naruto yan? Sigaw ko yung bida? Mali-mali ka magkwento porket alam mong di yun alam ni Enigma. Nag-e-explain pa. Di ba nga, para makuha niya yung Mangekyou, pinatay niya yung best friend niya? Tanga ka ba, Lem? Ang linaw eh, bago siya magpakamatay, sabi niya, don't try to stop me, tas nagpahulog na sa bangin. Si Itachi, trinay niyang takbuhin, kaso di niya na kinayang abutin. At dahil sa traumatic experience, na-awaken yung Mangekyou niya ang galing, di ba? Hindi ko alam yung nanonood yan eh. Pinatay, putang ina mo. Kaya di ko alam kung tama rin sinasabi ni Katana. Hindi ako nanonood yan. Gago ka, 14 years ka na dito. Yung mga reference mo, di na mabilang kung iisipin. Ilan pa kaya sa mga yon yung katulad netong mali-mali din? Bago ka mag-reference, Google mo muna ha. Bago mo isama dun sa written kasi hindi nagbuwis ng buhay yung ninja para lang makipagtalo ay sequence. Kagigil ang puta. Ikaw pagalit nun? Tangina ka, ikaw na nga nag-imbento? Pinagbintangan mo agad na pinatay niya, di mo naman naintindihan yung kwento? O baka masyado ang nakarelate sa napanood mong enkwentro kasi di mo dinaligtas sa pagkahulog yung sariling best friend mo. Iling Itachi ang puta, matangos ilong nun. Dad, si Itachi nawala ng best friend dahil yung Konoha under attack. Ikaw nawalan ka ng best friend, bobo ka, dahil sa drugs. Si Itachi nung nawala ng best friend kahit sobrang na-hurt, di niya pinakita sa mga tao. Ikaw, nung nawalan ka ng best friend, gumawa ka ng malungkot na verse, tas binanat mo kay Romano. Handa akong isuli lahat ng kinita ko, mabalik ko lang si Juan Tamad. Bala ka dyan. Para kang tanga. Magdadrugs kayo, tas malulungkot ka, tamang Magdadrugs kayo, tas tamang sulat ka na. Magdadrugs kayo, tas malulungkot ka, tamang sulat ka tungkol sa kanya. Wala kang pake sa mga nasa paligid mo, no? Pag sa emotion na dala, dahil sa'yo, muntik na mag-relapse si Poisong masaya. Kaya sino ka? Sino ka? Para bawalan si Sorhenya mang-away sa Facebook. Anong pinagkakaiba mo? Eh di mo din naman kayang ma-handle yung emosyon sa mga hassle ng buhay sa mga hassle ng buhay na tinata mo. Anong sabi mo? Ikaw yung nahihiya para sa kanya? Mas nakakahiya ka tang ina mo. Pinost niya lang yung kanya. Kinabisado mo yung sayo. Pinaktis mo pa ha. Huwag kasi ganyan. Pag malungkot ka, try mo din na mainda. Gaya niyan, basa kita agad. Dapat di ka ganun kadali na mapinta. Ako nga akala nung nagtattoo sa akin sa hita, ang tibay ko eh.
Para daw akong manhid sa tinta. Di niya alam, gusto ko na sumuko, di lang ako nagsasabi kahit ang sakit-sakit na. Ganun dapat ha, huwag ka iyakin. Sana naman matuto na to. Walang may pake dyan sa damdamin o mga pagdurusa mo. Wala ka talagang kwentang tatay. Nanlumo ako. Ikaw yung ama pero magpakalalaki ako pa nagturo sa'yo. Pero kung iiyak ka pa din, di mo mapigilan, luhay patagong pinupunas, dulot ng di maiwasan na lungkot na sa puso mo bumubutas. Tumawag ka lang sa taas, siya ang tanging makalulunas. Ang mga isda kahit di lumalangoy ay mahal ng Diyos. Hindi ko makupas. Ang ina mo. Yeah. Wala eh. Round 3 malinaw kay kay Harlem yun. Yung whole round 3 nga ni Katana, parang kada magsasalita siya, naiisip ko pa rin yung round 3 ni Harlem hanggang ngayon. Kahit nung live ganun ako nun eh. As in after ng battle, yun talaga iniisip ko yung sinabi ni Harlem nun. Na-advise niya yung 20-year-old self niya ganun. Bale, round 1 Katana, round 2 tabla, binigay ko ng tabla, and round 3 Harlem. Ganito kasi, parang yung performance ni Harlem pangat. Round 1 sucks lang, ganon. Round 2, okay, we're getting there. Tapos round 3, napakalakas. Yung round 3 talaga yung napakalakas. Si Katana naman, malakas round 1, malakas round 2. And sa round 3, medyo hindi ko bet yung... Or baka hindi ko masabing mahina. Or baka dahil sobrang lakas lang talaga nung round 3 ni Harlem, kaya mukhang mahina yung round 3 ni Katana. Siguro nagmamatter din dito yung kung sino yung mauuna. Si Harlem dito, kung siya yung huling nag-perform, siya yung round 3. Sa kanyang, mga binitaw niya yung may iiwan sa utak ng judges. Kaya pwede kay Harlem to. Pero alam ko ang boto nito, hati ito, alam ko eh. Isa lang yung lamang eh. So, sobrang ganda ng battle na to. Tagal ko inabangan to. Grabe. Round 1, Katana. Round 2, Tabla. Round 3, Harlem. Ang hindi ko masabi na kay Katana nga to. Pero ngayon, nagigets ko na kung bakit Katana yung napili. Nagigets ko na. Pero siguro kung ako, pipili lang talaga ako. Harlem pa din, Harlem. Yun natin yung judging. Yeah. Day 2, Harlem vs. Katana. Mag-yes 1 beses para sa ng pareho. Solid. Ang boto ng urado. Wait na, reaction time 1. Haba ng reaction time ni Harlem nung round 1. Ba't ang ikli ng reaction time ni Harlem sa round 3? Yun yung pinakamalakas. O baka dahil tinuloy-tuloy niya, Okay. Natin. 3-2. Diba? 3-2? Para kay Katana. 3-2 Katana. Pero dahil sa sinabi ni Harlem kanina na pag ako natalo dito, ikaw yung pinakamalugod kong tatanggapin. Kasi nga, pag natalo mo yung tinuruan mo, sabihin panalo ka. Parang kahit nanalo si Katana dito, kahit sa akin, para sa akin, si Harlem pa din yung nanalo at the end of the day. Ang galing. Yo, para sa akin kaya Harlem yan, butan taas ng Ang ina mo gumawa talaga sila. Shoutout Yeah. So, ayan. Ano ba? Masasabihin pa ba ako? Wala nang sabihin. Kung mabag ka pa sa part ng video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. And maraming salamat sa panonood. Peace out!